Kamusta dyan mo ka? O, okay lang dyan? Ay. Hoy Jarvis, tigilan mo yung kay nanay ha. Tigilan mo. Nandito pa ako sa bahay at hindi makapag-camping dahil sa laging umuulan tapos aaraw, hindi mo malaman yung panahon. Kaya ngayon, eto, dinapuan na ng sipon. Kahit asawa ko meron na rin nararamdaman. At nung pag-uwi natin galing ng Bicol, nasabi na rin naman ni Angel na dumating na yun sa Blue Witty. So ngayon, unbox muna natin dito sa bahay para pag diretso natin ng camping ay magagamit na kagad natin. Para malaman nyo na rin kung ano ba itong pinadala ni Blue Witty. So ito yung pinadala ng Blue Witty, itong napakalaking kahon na to. At ito ang i-unbox natin ngayon. Kung anong pinagkaiba niya sa mga dati kong ginagamit at yung lagi kong ginagamit ngayon na power station, yung Blue Witty AC60 na mayroong extended battery na B80. Ay siya, unbox na natin to. Na makita nyo. Parang nga pambukas. Nasaan? Ay, ito pala. Pangit yan. Ayan. Ito, maganda. May maganda ka pa. So, ipapaliwanag ko rin sa inyo kung anong pinagkaiba nito dun sa dati nating gamit na AC60. Kung anong model tong nasa box na to na pinadala sa atin ni Blue Witty. May ilang araw na rin tong nandito at hindi ko pa nga ma-unbox kasi sabi ko gusto kong i-unbox siya pagka yung tipong aalis na tayo para mag-camping. Para diretso gamit na rin, para makita nyo na rin. At sa loob ng box ay may isa pang box. Ang bigat. Gano'n naman lagi ang ano ng Blue Witty, no? Eka lang. Ay, paano niya ka? At ito ang ayan, ano nakalagay ba? Kita? AC70 ng Blue Witty. Sa loob ng box, meron pang isang box. Sa loob ng box, meron pang isang maliit na box. Lagi naman ganun ang packaging nila. Kung saan dito nyo makikita yung mga cable or accessories na kasama. May kasama siyang, ito, yung pang solar na connector to XT60. Ayan. Tapos, XT60 to cigarette charger port. Mga pang sasakyan. And then syempre, hindi mawala yung ating power cord para dun sa power outlet sa bahay for fast charging. At eto, meron pang kung anong maliit na plastic na to. Laman ng plastic, maliit na screw pang grounding. At syempre, ang kasunod, ang Blue Witty AC70 power station. Medyo may kabigatan. Ito ang itsura niya. Para siyang pinalaking AC2A kasi yung handle niya ganito. Ito, nasa tabi na to. So, sa left side, ito yung makikita nyo, which is, dito sinasaksak pag magcha-charge tayo yung power cord. And then, dito yung grounding, yung screw na kasama. And then, sa right side naman is yung ventilation, or dito yung mismong exhaust fan to, para yung init, inilalabas mismo. And then, yung likod, ganito lang, handle, harap, ito. So sa harapan is nandito yung ating solar charging port, yung XT60. Output ng cigarette charging, DC output. And then dalawang AC output para sa mga isasaksak nyo na nasa 110 to 220 volts. And then dito naman is merong dalawang USB Type A and dalawang USB Type C na kayang mag-handle ng up to 100 watts. And then syempre yung power on switch button, ito nasa gitna. Meron pa siyang 55%. And then, DC button kung magcha-charge ka sa USB. And then, AC button kung meron kang sasaksak dito sa AC output. So, anong pinagkaiba niya? So, itong AC70, ang mismong kaya niyang i-handle ay 1,000 watts na output. Pero yung pinaka-maximum niya, peak na level ng kanyang output is hanggang 2,000 watts. Yun naman yung nagbago din sa kanya. And meron siyang 768 watt-hour na battery capacity. And ipakita ko sa inyo yung ating AC60. Ha? Alam, mabigat? Bigat. Yung normal na output niya is 600 watts. Pero ang pinaka-peak ng output niya is hanggang 1,000 watts. Which is halos 50% nung mismong maximum output nitong ating AC70. And ganun din, may dalawang output ng AC. Dito, tatlo nga lang yung sa DC niya, which is isang USB Type-C and dalawang USB Type-A. And same, meron din naman siyang cigarette charging port or DC output din. And then yung kanya naman button at screen dito. Pero kung pagmamasdan nyo yung dalawa, halos parang konti lang yung inilaki nitong AC70. Pero bigger capacity
ng kanyang battery. And ito pa isa pang napansin ko, si AC60, meron siyang wireless charging sa ibabaw, and then meron din siyang ilaw sa likod. Pagdating naman natin dito kay AC70, wala siyang wireless charging sa ibabaw at wala ring ilaw sa likod. Yun lang yung isa pang pinagkaiba nila. And then ang kagandahan din kay AC60 kasi is pwede mo siyang i-extend yung battery niya. Kaya meron siya dalawang saksakan dito para isaksak yung extended battery natin na B80. So kapag ka itong ating AC60 is nilagyan pa natin ng isang B80 na kung saan ito ay may 806 watts plus i-plus mo yung ating 403 watts hour is magtototal siya ng 1,209 watt hour. So mas malaki na yung magiging capacity niya kaysa dito sa ating AC70. Pero meron pa isa. So kung halimbawa dadagdagan mo pa ulit siya ng isang B80 at nagkulang ka pa talaga, ay napakalaki na nun. Halos nasa 2,000 watt hour na yung magiging battery capacity ng AC60. At syempre para mapagsama mo yung AC60 at saka itong B80, kasama naman itong mismong cord na to na pagka binili mo yung B80. At ang isa pang difference nitong dalawang to, itong ating AC60 is rated as IP65 waterproof. Diba, nung nandun tayo sa landing point, napanood nyo naman, nandun to nung biglang yung ating dome tent ay hinangin at bumusang malakas na ulan kahit na nabasa to, hindi naman tayo nagkaroon ng problema. Hindi siya nasira. Yun naman ang kaibahan nito. So eto, kapag ka sa ulan, masisira sigurado to kasi hindi naman siya IP65 rating. Kaya kailangan kung outdoor, make sure na kapag ka umulan is safe tong ating AC70. Pero may isa kong feature si AC70 na nagustuhan at hinahanap ko dito sa AC60 na wala. Itong ating AC70 is pwedeng mag-charge ng solar or dito sa ating DC input ng up to hanggang 500 watts. Diba, na-testing natin to si AC60 nung tayo ay nag-Bicol. China-charge natin siya sa Bluetooth Charger 1 at hanggang 200 watts lang yung kayang ipasok na kuryente or pag-charge dito kapag ka dito sa mismong kanyang solar charging. So ibig sabihin, mas mapapabilis yung pag-charge natin nitong AC70 kapag ka nasa biyahe tayo at nakasaksak siya sa ating Bluetooth Charger 1 or yung tinatawag natin na alternator charger. Siguro may magtatanong sa inyo, bakit ito yung dadaling ko? Mas malaki yung battery capacity nito lalo't kasama yung B80. So ito yung isa sa hindi ninyo alam. So itong B80 is pwede rin nating ikabit mismo dito sa ating AC70. Paano mangyayari yun? Wala naman siyang saksakan nung para sa B80 na katulad sa AC60 na ganito. So paano natin mapagsasama yung dalawa? Wala nga saksakan ng ganitong cable itong AC70. Yan ang isang magandang tanong. So ito yung solusyon para mapagsama natin itong B80 at saka itong AC70. Ayan! So meron na bibili kay Bluetooth na aviation cord which is ang dulo naman niya is XT60. At meron ding isa nito, kung halimbawa ang gamit nyo, paabot na isa. Ay, hindi mo babato. Babato, baka ano sa akin, anak na. Loko-loko. Ibabato pa. Itong EB3A. So kung ang inyong solar charging is katulad ng sa EB3A na ganito, DC7909, is meron naman nabibili rin na ganito, Aviation to DC7909, yung kanyang dulo. Dahil ito ay XT60, dahil para dito to sa AC70 natin. At kung meron pang iba na katulad na ganitong charging port ng solar or DC input, is magagamit nyo to para i-connecta yung ating B80. Kung makikita nyo, 55% wala namang reading kasi wala naman tayong nakasaksak or anything. And then yung B80 natin, eto, indication lang ng battery niyan is dahil sa 5 LED na to. Kung saan 20%, 40%, 60%, and then 80-100%. So dito sa B80 natin, meron yung additional na dalawang USB, Type A at saka Type C, and isang DC output kung saan cigarette charging port. And then dito naman sinasaksak yung mismong solar charger natin. Connect na natin tong ating aviation cable dito sa B80. Mabilis lang naman yan. Basta itong mismong arrow na to, ilagay natin dito. Ayan. Basta't nag-click na siya, all goods na yan. And then yung kabilang dulo, papunta rito sa ating DC input or sa solar, ditong XT60. So yan yung itsura niya. Parang AC60 lang din na nasa ilalim yung B80. Pero ang kaibahan, gilid at saka sa harapan yung saksakan ng ating cable para magsama yung dalawa. So tingnan natin kung ano mangyayari. On muna natin si B80. So on na siya. Ayan. And then makikita nyo rito sa ating AC70, bakit walang nangyayari?
bakit hindi nadagdagan yung mismong battery capacity ng ating AC70? Good question. So, ang kailangan mo natin gawin para ma-activate si B80 na isinaksak natin dito sa mismong AC70 is patay muna natin. Ngayon na patay na siya, pagbukas natin, kailangan natin siyang i-hold for maximum length of mga 5 seconds. So, buksan natin, hold lang natin. Nakikita nyo? And then, hintayin natin mag-blink yung mismong power on button. Ayan. So, kung nakikita nyo, nagbi-blink na yung ating mismong B80. And dito, kung makikita nyo, is meron na siyang DC input na kung saan umaabot na siya ng 192 watts. So, ang B80 natin sa makatuwid is nagpo-provide ng power papunta sa ating AC70. Kumbaga, in short, ito ay nagiging power bank. It serves as a power bank para sa ating AC70. Kaya kung halimbawa, meron kayong mga sinaksak na matataas na wattage ng mga appliances or anything na isinaksak nyo dito sa AC output, lagpas ng 200 watts, is hati ang mismong B80 at saka AC70 para ibigay yung kuryente na kailangan nung mismong isinaksak ninyo. So ngayon, ang nangyayari dito sa ating B80 at saka AC70 is ibinibigay ni B80 yung mga charge, yung power charge dito papunta sa ating AC70. So china-charge niya ngayon itong ating AC70. Kaya meron dyan nakalagay na DC input na 191 watts. Kaya ngayon, ang kagandahan, dahil itong B80 at saka itong ating AC70 ay pwedeng pagsamahin. Kung i-compare natin siya dun sa AC60 plus B80, so kung nasa 1,209 watt-hour, kapag ito namang AC70 at saka B80 ang pinagsama natin, is a total of 1,574 watt-hour. Sa makatuwid, halos nasa 300 watt-hour yung nilamang na battery capacity na nung dalawa compare dun sa AC60 at B80. E di mas marami na tayo ngayong power na magagamit during ng biyahe natin, di ba? At ang isa pang kagandahan na nagustuhan ko dito sa AC70 is mas mabilis siyang mag-charge kahit na mas malaki yung battery capacity nito kaysa dun sa AC60 natin ng 45 minutes. 45 minutes fully charge na to kaysa mismo dun sa ating AC60 na umaabot ng 90 minutes or na halos isa't kalahating oras bago ma-full charge. Saksak natin dito yung ating power cord and then saksak natin sa ating outlet. 280 to 99. Tingnan natin kung ano yung pinakamataas na AC input nito. Sinabay din natin syempre ha, yung galing sa B80 na power na nanggagaling. Ayan o. 299 or 300 watts. Dahil ito ay merong fast charging capability, pwede rin naman natin itong i-fast charge. Connect lang natin siya sa ating Bluetooth app. My devices. Click lang natin itong plus. Makikita nyo dito is add device. And wait lang tayo kung ano yung ma-detect niya. Ayan, meron na di-detect dito na AC70. So ito, naka-add na. And then click natin yung AC70. So dito sa mismong Bluetooth app is nakikita rin naman yung mismong input ng mismong ating B80 na 191 tsaka 298 watts mula sa grid. Punta lang tayo sa settings. And then nandito yung mismong function na power lifting kung saan pwede natin i-maximum ng hanggang 2,000 watts yung ating output, AC output. And then charging mode, gawin natin siyang turbo. So turbo na siya. And makikita natin dito, ang kanyang turbo is umaabot ng hanggang taas. 700, nasa 800 yung nakita kong pinakamataas eh. 700, ayan, 758 watts yung kaya niyang tanggapin mula sa AC. So napakabilis niyan. Doon kasi sa AC60 natin, kapag yung AC60 lang yung kina-charge ko sa grid, is umaabot siya ng mga nasa 500 watts. Pero pagka pinagsama ko yung B80 at saka AC60, is umaabot siya ng hanggang 600 watts. Ganun kataas lang. Pero ito, kahit na AC70 lang yung china-charge natin, is umaabot siya ng hanggang 760 watts. So paano naman natin cha-charge itong mismong AC70 at saka itong B80 gamit yung solar panel, lalo't iisa lang naman yung solar panel natin. So ang kailangan ko na lang gawin is itong B80 mismo, yung i-charge ko, yung sasaksakan ko ng solar panel. Bakit? Kasi habang china-charge to, yung iba namang power na napupunta rito is china-charge din tong mismong ating AC70. Kasi yung mismong saksakan ng solar panel natin, ay doon nakasaksak mismo yung ating B80. Kaya dito na natin isasaksak. Gamit yung ating DC7909 na pang solar na port. Ito. Tingnan nyo kung gano'n siya kabilis mag-charge ngayon. 87% kagad o. Samantalang kanina nasa 55% pa lang, diba, nung binuksan natin. Or 57, simula na nag-charge siya dito sa ating B80. Eh ngayon, oh, grabe, bilis.
Kumuha ako ng timbangan para makita rin ninyo kung gaano kabigat ang AC60 at AC70. Unahin na natin tong AC70. So ang AC70 ay may bigat na 10.4 kilograms. Ngayon, ito namang AC60. Kung gaano kabigat, 9.3 or halos nasa 1 kilo yung nilamang natimbang nitong ating AC70. Pero yung kanya namang battery capacity is halos doble nitong ating AC60. Kaya good pa rin sa 1 kilong difference is halos doble yung battery capacity ng ating AC70. Tingnan na rin natin yung timbang nitong ating B80 na merong 806.4 watt-hour. Oh, sakto, halos 10 kilo. Oh, 10 kilo yung B80 natin. Gusto ko muna magpasalamat syempre sa Blue Yeti sa kanilang pinrovide na bagong power station natin. At nang sa ganun ay meron tayong mas pangmatagalan na power source na gamit itong ating AC70 at itong B80. Maraming salamat at ito muna ang gagamitin natin ngayong tuk-tuk camping natin. Kung saan man tayo magkakamping ngayon, yung babalikan nating lugar na sinasabi ko sa inyo. Tara't mag-ayos na muna tayo ng mga gamit doon sa tuk-tuk natin. At yung mga alaga ko, papaliguan ko lang din muna bago umalis kung sino man ang isasama ko. At sigurado, yung hindi ko pa nadadala ron sa lugar na yon, yun ang isasama ko muna. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Okay na. Sabi na kami. Ingat. Ingat pala ako. Oy, Kopi. Masyado naman kulong na kulong tayo. Ayan, sumilip-silip ka dyan. Ayan, may sumilip ka siya ng konti. O ganyan lang, nakatali ka naman. Masyado ng kulong-kulong, walang kahangin. Ingat kami. Tara tayo magkakamping. Ang pupuntahan nating camping site ay yung dati rin nating pinuntahan nung gamit pa natin yung pinapahiram na tuktok sa akin. Doon tayo babalik sa Bangkong Kahoy. Tingnan natin kung kaya ba ni Guapa yung mismong mga daanan doon. Sigurado naman na kayang-kaya doon. Kahit doon sa mismong papunta na ng camping grounds. Dahil doon yung may mga malalaking bato talagang sobrang lubak na eh. At dahil wala tayong top load, ipinamana na natin kay Wild Tok Tok, kay Sir Art, ay yung mga gamit ko ay pinagkasya ko na dito mismo sa loob. At ang dala-dala ko ngayong tent ay yung ating Lone Rider Moto Tent. At bibigyan ko na rin siya ng long-term review kasi matagal na rin nasa atin to. Halos nasa 7 months na rin yung ating Lone Rider Moto Tent. At ang kasama ko ngayon, ayan, nakikita nyo naman, si Kopi nasa likod at si Jack Jack na favorite na niyang pwesto ay sa harapan. Meron pa tayong 1 hour and 14 minutes or 41 kilometers. Ayos ka dyan, Kopi? Ayos yung pwesto ni Kopi. Doon sa mismong ibabaw ng bago kong lagayan. Bumili ako ng bagong lagayan eh. Mamaya, papakita ko sa inyo. Plano ko pa naman sana ngayon, kung hindi umuulan, anong gagamitin natin ay yung dome tent. Kasi meron na akong nabili na ron eh, yung parang room. Dahil umuulan, para mas mabilis tayong makapag-setup, ito na lang Lone Rider Moto Tent. Buti nga ngayon, alas 2 ng tanghali ay tumila-tila na yung ulan. At kahapon hanggang kaninang umaga laging umuulan at medyo may kalakasan din. Ang alam ko may bagyo, pero wag naman sana dun sa lugar na ating pagkakampingan. Kasi pagka meron dong bagyo, yung mga nagkakamping dun is pinapauwi para din sa kaligtasan ng mga camper. At tara na muna, medyo mahaba-haba pa yung biyahe natin. Alas 3 ng hapon at malapit na tayo dun sa liliguan. Papasok dun sa daan na papuntang Dolores, Quezon. Dito sa parting San Pablo, hindi naman pala umuulan. Makulimlim lang. Maambon-ambon, pero saglit lang. Sa palatandaan dito, itong Villars na to, kakaliwa tayo, yun, yung kanto na yun. Ayun, papasok. Barangay Santo Niño, San Pablo City. San Pablo pa itong nakakasakop na to, pagpasok ng kanto. Pag dinare-diretso na to, ito na yung pa Dolores, Quezon. Kopi? Okay ka lang dyan? Si Jack tahimik na naman si Jack. Nakagala na naman eh. At nung huli si
Jarvis ang maraming gala ng Bicol eh. Aba, hindi makakita ang kabundukan. Siguradong malamig na yun doon. Ay, teka lang, tabi mo lang muna tayo. Yung ating palang AC70 ay itry kong i-charge mismo doon sa ating Blue Yeti alternator charger. Tabi muna tayo. Buksan lang natin. Ayun, may ilaw na siya, kulay green. Bago natin isaksak yung XT60 dito sa AC70, ay ating i-configure muna pala yung settings ng alternator charger. Palitan natin ng settings. So, hanapin lang natin yung AC70. Ayun, AC70. Yung AC70 is 56 volts. So, ngayon, tingnan natin kung ilan ang ibibigay na wattage para makapag-charge yung ating AC70. At yung AC70 natin, tingnan natin sa likod. Saksak na natin tong XT60 para mag-charge na. At meron siyang 96%. Nabawasan na pala to. So, siguro naman pagdating natin ng mismong campsite, full charge na to. Ayun, pumapalo na siya, 453,379, ayan. So, mas mataas siya dun sa AC60 natin. So, kaya niya ng 500 watts. Okay, tara na. At malapit na rin naman tayo, 15 kilometers or 30 minutes. So, bigyan ko lang kayo ng tips sa mismong Blue Yeti alternator charger or any brand ng alternator charger. May possibility na nakakasira din siya ng alternator ayon sa mga napanood ko sa YouTube. Hindi siya magandang gamitin kung halimbawang magcha-charge kayo ng inyong mga power station nang ang inyong mismong sasakyan ay naka-idle or yung nakahinto ba. Tapos, kina-charge nyo yung power station nyo nang nakabukas lang yung makina. Mas maganda talaga siyang gamitin na pang-charge kung halimbawang nabiyahe ka. Katulad nito, natakbo tayo. Mas maganda yon. Kasi hindi gaanong hirap yung ating alternator sa pagbibigay ng kuryente. Yun yung nalaman at natutunan ko dun sa ibang nag-review ng mga alternator charger. Kasi marami na rin question na nakakasira daw ba talaga ang alternator charger sa ating mga sasakyan dun sa ating alternator. Ay yun yung nalaman kong sagot nung nag-research ako. Kaya pagka kayo ay magcha-charge din ng inyong power station at meron kayong alternator charger, mas maganda na habang nabiyahe. Hindi yung nakatigil kayo tapos kina-charge nyo. Kung ganun ang gagawin ninyo, mas maganda pa na mag-solar na lang kayo. Mag-solar panel doon sa mismong campsite. Para sa ganun, nakakapag-charge pa rin kayo. Para hindi kayo nag-aalala na baka masira yung alternator ninyo. Kaya sa mga susunod na biyahe at camping natin, kapag matagalan, dadalhin na rin natin mismo yung ating solar panel para pag nasa campsite lang tayo, meron pa rin tayong source of power kung wala man lang doon linya ng kuryente. At habol ko nga pala, mas maganda na kung kayo ay naka-alternator charger is dapat nasa good health yung battery ng sasakyan ninyo. Para na sa ganun, maganda rin talaga yung bigay ng kuryente. Kasi pagka ang battery ninyo ay may diferensya na, naandun lumalabas na baka makasira din ng alternator yung ating alternator charger. Kaya nga itong ating stock na mismong battery nung binili natin doon si Guapa, mag-upgrade ako ng LiPo 4 na battery dito kay Guapa. Parang sa ganun, maganda rin talaga yung bigay ng kuryente. Malapit na tayo. Pataas na ng pataas. Nararamdaman ko yung malamig na yung na-klima Tsaka nakikita ko na yung ulap, parang ang lapit-lapit na. Ito na yung mga akyata na matatarik. Ako, maambon na. Sana tumigil naman muna para makapag-set up muna tayo dun sa campsite. Welcome to Mount Banahaw. Lapit na tayo dun sa mismong lilikuan para umakyat dun sa bangkong kahoy. Ano, kopi? Ayos ka lang dyan? Hindi ka makakita dyan, kopi. Bigyan kitang ilaw. Ayos ka lang? Itsura mo dyan. Ba't bumaba ka na sa sa hinihigaan mo? Kayang-kaya naman ni Guapa yung ahonan na panaylikuan dito. Hindi naman nabitin. Dire-diretso lang. Lamig, grabe yung lamig. Sarap na nito. Ano, Jack, no? Sarap na, ang lamig Ito yung dati kong pinuntahan kung saan pagkamahal na araw ay dito malimit mga nagpupuntahan. Yung mga aakyat na ang 3 cruise kung tawagin. Malapit lang yun dito. Pagdating dito, ito. May nakalagay naman yun, Bangkong Kahoy Valley. Katabi nung ang 10 utos. Matarik to. Yakang-yaka naman. At pagkatapos nito, dito yung may susuungin tayong mga rough road.
Sa pagkakatanda ko, nung nag-camping ako dito sa Bangkong Kahoy, ang binayaran ko is nasa 300. So ngayon, nag-chat ulit ako sa kanila. So para maging malinaw lang sa iba na hindi pa nakakalam. So ang bayad per pax is 150. Tapos yung car camping is 150. And then, kung halimbawa mag-extend ka pa ng overnight, is 75 na lang yung idadagdag mo. 75 per katao ha, per pax. Kaya kung halimbawa 2 gabi ka, edi nasa 375. Ganon. Teka lang, minatawag. Ay, teka lang. Order. Hello? Ano, katok ka na lang bro, nandyan yung asawa ko. Ay, okay po. Sige, salamat. Yung order ko sa Shopee. At dumating na. Nandun naman si Angel eh. 1.3 kilometers. Ingat lang dito ha. At yung mismong daan, yung iba parting malumot. Talaga madulas yan. Naamoy ko na naman yung amoy ng pataba. Kung pagka napapapunta ako ng Cordillera. Ayun o, yung mga pataba na tinatakpan, yung mga sako-sako na yan. Ang plano ko ngayon is isang gabi lang tayo. Pero kung halimbawa, kinabukasan ay hindi maganda ang panahon, edi stay pa tayo ng isang gabi. Mahirap din kasing magligpit pagka yung umuulan eh. Oh, medyo hindi na makagandahan ang daan. At yung gitna ay lupa. Teka lang, dandahan lang. Ito na nga yung daan na yun. Ito na. Kailangan, buti na lang may dala akong pau. Oh, yeah. Malalaki talaga ang bato. Dandahan lang. Hindi pwedeng magmadali. Na makakatsyempo ng matilos na bato. Ay. Ano, Kopi? Okay ka lang? Oh, si Jax, okay lang, oh. Oh! Laki. Eto, pagkakigwapa, hindi ako gaanong natatakot dahil malaki yung gulong niya. Pag yung ganito mga rough road, wala yung feeling ko dati na parang akala mo laging sasayad yung ilalim. Yung dati ko kasing gamit, may ganun akong feeling eh. Na kapag nakakita ako ng lubak, lalo't ganito, ang pakiramdam ko parang sasayad lagi yung ilalim. Dahil nga maliliit yung gulong. Oh, yeah. Lang yung daan talaga. Ito yung masarap naman. Kumbaga, may challenge papunta ng campsite. Huwag naman yung sobrang hirap. Pero pagkatapos naman ito, napakagandang campsite naman yung ating pag-i-stayan. Grabe naman, itich. Oh boy, na-miss ko tong daan na to dito sa Bangkong Kahoy na to ha. Tuk-tuk camping adventures, di ba? Okay. Nasa medyo maganda-ganda na tayong daan. Uray ko. Ayan, ito na yung may sementado eh. Dito na yung mismong office. Papasok lang muna tayo dun. Woo! Oh, kontian pa. Konting tiis pa sa daan na ganito. Naalog lahat ng ano ko, taba sa katawan ah. Bago rin naman ako pumunta ngayon, ay nag-message nga ako dun sa mismong Bangkong Kahoy. Sabi ko kung pwedeng mag-camping ngayon. O, pwede naman daw. Eto na. Dito ipaparada muna tayo. Dito sa may parting... Saan ba ako nagparada? Diyan sa kaliwa yun eh. Ito. Teka lang, meron palang na dirt bike. Okay, dito na tayo. O, dito lang muna ha. Mag-ano lang ako, i-inquire. Namiss ko yung katahimikan dito. Teka lang, ano yung pala muna natin yung china-charge natin? Aba, 98% pa lang. Okay na rin naman yan. Yan yung isa sa problema ko. Medyo, dahil nga yung battery natin, siguro parang may na rin, kailangan paltan. Kaya hindi ganun kaganda yung pasok lagi ng kuryente dito sa mismong china-charge natin na power station kahit na naka-alternator charger. Ito, may nakalagay naman pala rito. Ayan. Car camping, regular 150 per head. Additional per night, 75 pesos per head. May discount pagka senior, PWD, tsaka student. Pagka dito ka pa malapit sa mismong Dolores, Quezon ka talaga nakatira, mas mababa lang talaga. Ayun yung sasabi, car fee, 150. Kaya regular 150 plus car fee 150, 300. Malinaw na. Meron din pala silang pagkain dito. Ayun. May dala naman tayong pagkain. Sakto na yan. Sige. Ano? Oy, ba't nandiyan ka na, Jack? Hindi mo sabihin diyan ka pumunta. Saglit lang ako, Teka tayo, sasabak na ulit dun sa papunta ng campgrounds. Halika na rito sa harap. Diyan ka na sa likod. Nakawala ka ba?
Ayun pa pala, nakatali ka pa rin pala eh. O dyan lang ha, huwag malikot ha. Sama kayo dalawa ni Coffee dyan. O, huwag na malikot ha. Thank you, sir. Let's go. Ito na ang mga daan. Aalubin na tayo nito. Ayun, butit hindi na umuulan. Makakapag-set up agad muna tayo. Ramdam ko na kagad yung lamig. Aba, hop, teka lang. Medyo tatagilid ng kauntian. Oh, yeah. Okay. Napasabak ka na naman, gwapa. Ano, kamusta kayong dalawa? Uy, yung ating ano, yung tent. Ay. Uy. Grabing daan ito. Kaya pag pupunta rin kayo dito, alam nyo na yung inyong susuungin na daan. At saka, bago rin kayo pumunta, mas maganda na itanong nyo rin muna, mag-message sa kayo sa kanila kung apektado ba ng bagyo yung mismong campsite. Uy! Woo! Ito pa. Isang mahaba-haba pa to. Madami-dami pa to. Teka lang, may kasalubong. Aba, atras muna tayo. Paraanin muna natin yung kasalubong. Pagka dito, napatsyempong may kasalubong, aba, tingnan mo muna kung sino magbibigay. Tayo na magbibigay. Meron ditong ano eh. Meron naman tatabihan eh. Kesa naman sa makipagsabayan pa tayo ng salubong ang hirap ng daan. Ano, chill lang kayong dalawa? Ayos ah. Malambot naman yan yung tent natin. Tsura mo. Nakalagpas na yung mismong kasalubong natin. Tara. Ubya. Dahan-dahan, tatagilid ang kauntian lang. Ano to? Aso? Akala ko ano oso eh. Tsurang oso eh. Aso din pala. Nako, pag nakita to ng dalawa, magtatahulan to. O, padaan muna, Chu! Padaan kami, padaan. Oh, yeah. Kauntian pa. Wala pa tayo. Kalahati pa lang ata yun. Ito pa. Yung putik yun, no? Medyo makapal ang putik na yun, ha? Oh, yeah. Okay, nakalagpas naman. Ito, matarik na lubak talaga to. Ito na yung malapit na talaga. Konting-konti na lang. Meron kaya tayong kasabay ngayon? Or solo natin ang mismong campgrounds? Ay, malaman natin pagdating doon. Oh! Ay, lang niya ka. Papapa, ka na lang dito pagka dumaan ka eh. Kaya kailangan talagang matigas ang kapit mo sa manobela rito at minsan pag naano ka ng ibang bato nanlalaban. Grabe naman itets. Ano, kayong dalawa, okay lang? Malalim-lalim yun ah. Kaya lang, dahan-dahan, dahan-dahan. Uy! Teka lang. Tumagilid tayo. Nakatagilid tayo, wait lang. Wala naman sanang sumayad. Grabe, lalim pala nun. Parang mas matindi yung daan ngayon kaysa nung dati ah. Mas matindi ngayon kaysa nung una akong pumunta rito. Teka lang. Ilipin ko lang yung ano. Grabe. Silipin ko lang yung ilalim. Okay naman. Wala namang problema. Tuloy. Gano'n pa? Kalayo. Nananakit na ang ano ko braso ko Buti na lang kamo, si Guapa dual shock ang harap. Yung dati kasi natin gamit na single shock, talaga masakit sa kamay yun. Ramdam na ramdam mo talaga yung alog nun. Ay. Uy! Ayun, nakikita ko na, malapit na tayo. Konting-konti na lang. Ay, pagka ano ka talaga dito, nag-camping ka dito, dapat mga 2 gabi para sulit Okay.
Konti pa. Ayan na, malapit na tayo. Kakaliwa na tayo. Grabe. Uy, 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 uy. Abay, walang katao-tao. Solong-solo. Nice! Siguro bukas pa magdadami yung tao. Aba, may volleyball dito ah. Yung unang punta natin dito, dyan ako nakapwesto. Oh, yeah! Woo! Sarap! Solo-solo natin. Saan kayo makapesto? Tayo, may karapatan ngayong mamili kung saan tayo po pesto. Dito daw kasi sa dulo, dito yung may CR. Maganda naman ang lupa kahit na siya ay madamo. Hindi naman malambot yung lupa, matigas pa rin. Kitang-kita yung bundok oh. Uy, 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 uy. Saan tayo po pesto? Naku, maambon na. Ganda rin naman dito, no? Para hindi gaano salo yung hangin. Pag malakas yung hangin. Grabe! Na-miss ko tong tanawin na to, nitong bundok na to. Oh, umaangat pa yung ano, yung ulap oh. Solo-solo natin! Ay, magse-set up na at dito ka na napiling pumesto. Para nang sa ganun eh, medyo ano tayo ng hangin. Nakaharangan tayo ng mga puno-puno. Kung doon kasi, pag umulan, salong-salo natin. Ayun, mga kabayo lang yung kasama natin. Kabayo, ilang kabayo? 4 na kabayo. Alas 5 ng hapon at nakatapos na rin ako ng aking pag-aayos ng setup. At tingnan nyo, oh, simpleng-simple lang naman. At nandito yung ating lamesa at saka lutuan. Siyempre yung outas natin para mamayang gabi nakaready na. Yung AC70 natin ay, eto, nagcha-charge kasi ako nung ating Go 3S. And then, ito yung bago kong box. Ay, may mga nakalagay na dyan na sticker, yung mga pinagbibigay nyo sa akin na sticker. Lalo na yung sa mga Taracamp, yung mga miyembro. Ayan, yung mga sticker. Yung iba, natatanggal. Eh, hingi na lang ulit ako ng mga bagong sticker. Oh, pagkano kayo na magdikit dito sa box ko. At ang dinala ko lang na cooler ay yung Orocan natin na maliit. Eto. Eh, mamaya, magluluto tayo ng bulalo. Tuturuan ko kayo kung paano magluto ng bulalo. Ha? Mamaya. At saka, pakita ko lang din pala, may pinabaon pala sa akin ng aking asawa bago ko umalis. Ito oh. Oh, di ba? Para hindi na ako gaano magluluto. Spam misubi. Dito lang nilagay sa lagayan na to. Dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung may makakasabay sana ako dito na nagkakamping ngayon eh, di sana meron akong pagbibigyan. Eh kaso, mukhang solo ko lang talaga to. Talagang akin lang to. Tapos ensaymada, noodles para may sabaw. Dahil naman malamig ngayon, eh saktong-sakto yung bulalo mamaya. At nagdala na rin ako ng isa pang lutuan. Yung lutuan ko na ang gamit ay electric. Parang electric kettle ganon mamaya. Pakita ko sa inyo. At yung aking dalawang alaga ay ayos ba? Ha? Nakaandyan ngayon sa inyong AirPod. Siyempre maraming salamat muna sa isang Outas AirPod na bigay sa atin ni Ian or ni Camp with Joy. Maraming salamat. At dalawa lang yung dinala ko pero yung isa is yung galing sa kanila. At pagka mamayang gabi matutulog, ililipat ko na yan dito sa loob. At ang aking tulugan ay yung cot bed. Ito bagong cot bed na to. Hindi na ito yung bigla-biglang bumabagsak. Mountain Hiker yung brand. Ito yung nagustuhan ko sa sa Lone Rider Moto 10. Kahit na solo lang ako, eh mabilis siyang i-set up. May mga bata dito. Kayang-kaya kong i-set up. At ang ginawa kong tali sa kanya, yung 3 guidelines is inilagay ko dito mismo sa tuktok. Diyan ko nilagay Diyan ko itinali. And then yung sa kabila namang guidelines ay sa isang ko lang inilagay. Sa isang pegs lang. Para tipid. Uy. Tumigil. Oh. Oh, ayan, may sticker na pala kayo Kami lang po wala. Akin dalawa, wala. Ay, teka lang. Kuya! Oh, yun ulit naman yun may bago pala ako. Teka lang. Saan ko ba nilagay? Nung unang pumunta tayo dito, ito yung mga batang nandito rin nun. Oh, ayan. Oh, dito. Dalawa na lang. Oh. Oh, ayan.
Ayan, oh, buksan mo yan. Oh. Angat ko to. Angat mo, angat. Oh, ayan. Ay, hintayin niyo ako! Teka lang, testing lang na siya kung anong pakiramdam dito. Sige, sumakay ka. Ay, ano kayo? Bye-bye! Oh, ayan, ganyan anong pakiramdam. Oh, para lang. Parang kotse? Oh, parang kotse lang din yan. Parang din kotse din ko. Oh, di ba? Nabigay niya ibang tropa niya. Oh. Binabi. Kuya, penga ako! Oh. Oh, sige. Sa mga batang to, buti na lang. May binigay sa akin si Brother Billy ng mga sticker, oh. Para sa mga pambata, maliliit. O, dyan lang. Huwag mong kulitin si Kopi. Dahil meron na naman tayong kakainin at bulalo na lang yung kakainin, eh, tambay-tambay na lang muna. Pagmasdan na lang muna natin yung napakaganda rito, solong-solo natin. Train just left this town while I'm slowly heading back to my apartment. Pagka ganitong nasa camping at ikaw ay nagpapahinga, nagre-relax ka lang, ang pakiramdam ko parang ang bagal-bagal ng oras. Yun yung masarap doon. Parang ang bagal ng oras. Kasi wala kang ibang gagawin kundi magmasdan yung kapaligiran at magmuni-muni habang pinagmamasdan mo. Ito ang mga alaga ko eh. Oh. Chillax lang. Makulimlim na lang pero hindi na siguro uulan yan. Ewan ko lang. Di tayo sure. Kung si Pobman ay bago matulog nagsashot, ako naman pag nakatambay nagsashot din ako. Ang sinashot ko nga lang ay Yakult. Ano yun? Kopi? Ha? May tao? May bata? Ayaw mo lang. Hindi naman tayo ginagalaw eh. Ayaw mo lang. Mga taga ditong bata yan. Tayo ay dayo lang dito. Yung pala na andun yung CR. Nakita ko na kanina. Hindi ko makita-kita eh. Dahil tumigil-tigil na rin naman yung ulan, eh dito tayo sa labas, tumambay. Para kita natin yung mismong ulap na gumagalaw-galaw. Ay. Sarap, ang lamig. Mamaya sigurong gabi, yan talaga sobrang lamig. Kaya kailangan ko na magpalit ng pajama o jogging pants at saka jacket, mag-jacket na rin. Dito nga pala ay mahina ang signal ha. Smart ako eh. O, di disconnect to connect. To connect to the nature. Sarap masolo nitong lugar na to, no? Ngayon ko lang siya nasolo. Malapit nang dumilim para magsi-zero visibility ata rito sa pwesto kong to, ha? At oh, binuksan ko na rin yung ilaw. At yung mismong pole para i-extend tong ating moto tent, eh lagi palang dala ko. Nandun lang pala siya sa lagayan, akala ko naiwan ko. Maya pa naman tayo kakain, maaga pa. Eh habang nag-iintay tayo ng magpagutom, eh gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga bagong members dito sa ating YouTube channel. At syempre, yung mga personal na nagpadala ng kanilang mga suporta. At saka syempre, yung mga nagbigay rin ng super thanks dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat kay Sachitan na bagong member at kay Sir Larnoe na nag-upgrade sa Hampas Looper Support Membership. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and maraming salamat Rocksteady415 kay Froilan Regilme, tama ba? O Rehilme. Maraming salamat din kay Anito Kid Mapugay, kay Lloyd Cesar, kay Paul Albarillo, kay Queenie Frias, Bianca Santos, Renzo Galimba, Philip Jones Podiket, kay Rich. Maraming salamat din sa pagiging Philippine Looper Support kay Ma'am Shena Amay. Grabe naman yun, yung isa sa pinakamataas na membership level. Yun yung pangalawa sa pinakamataas eh. Maraming salamat kay Michael J. Paraino, kay Kenneth Tioxon. Maraming salamat sa ating kaibigan kay Ride and Wonder, Ma'am Karen Samson, Jose Felipe Acebron. Maraming salamat po sa lahat. And kay Chag Siaga na siyang nakilala rin natin nung tayo nagpunta ng Sorsogon. Maraming salamat bro. Kay Ma'am Sharina Mercado na walang sawang sumusuporta sa atin na ngayon ay nag-upgrade na naman ng kanyang membership into Hampas Looper Support. Ma'am Sha,
maraming salamat po. Nakakataba naman ng puso na sa sobrang suporta ninyo, talagang inuutay-utay nyo yung level ng aking membership ha. Maraming salamat po. And maraming salamat din kay Michael J. Parayno. Di ka pa tumatagal dun sa unang membership mo, nag-upgrade ka na kagad. Maraming salamat syempre sa pag-upgrade. Maraming salamat kay Ron Katapang, kay Rodney Raon, kay Mochi, kay Glens at saka kay Campañero. Grabe naman yung suporta ninyo. Halos 200 members na pala kayong nandito ngayon sa aking YouTube channel. Road to 1K YouTube members tayo ha. At maraming salamat din kay Sir Joshua Carpio, Piyahe ni Esteban. Maraming salamat din kay Ron Dagdayan, kay Rain Blanca Flor. Yun, maraming salamat. At tumigil muna ulan at lumabas muna ako. Sarap, ang lamig ng hangin. Maraming salamat Chander Dirts, Jason Kawikaan, kay Love and Chill, VN Pinoy Rider. Maraming salamat Cap Jack Javier, Lara Santa Juana, kay Furians, kay Arnold Daniel Baningning Alva, kay Bro Reggie. Sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe kay Brother Reggie, subscribe na kayo. Gusto ko kasi siyang umabot ng 1,000 subscribers. Ha? At maraming salamat kay Nacho na bagong members natin. At sa mga nagpadala naman ng kanilang super thanks, maraming salamat kay We Are John and Kate. So ang sabi niya is, grabe yon, buti na lang mandirigma ka. We love your family. Sana matikman namin yung kimchi jjigae ni Ma'am Angel. Ito ay ikinoment doon sa video ko na dome tent, yung halos dalhin na ng malakas na hangin na bigla-bigla na lang dumating doon sa mismong landing point. Maraming salamat po. At saka kay Tol Marbs TV 4816. Thanks, masugid nyo akong manonood, idol. Mula pa noong Hampas Loopers kayo. Sa'yo ako na-inspired mag-vlog. Sulit mga upload mo. Ingat lagi sa pag-camping, idol. More blessings and good health. And ganun din sa iyo, bro. Maraming salamat. Good health and more blessings to come din sa iyo. Kay Michael Sadillo Budol. Sabi niya, idol, simula nung napanood ko po kayo, doon na po nagsimula yung pagka-interest ko sa camping. Maraming salamat po. At sana ay makapag-camping na rin kayo. At sabi niya pa ay, nagsimula na rin ako bumili ng mga camping gears. Abangers ako lagi sa upload mo. Ingat po kayo lagi. God bless, idol. Thanks. Maraming salamat din po. And kay Eric Taladwa. Oy, brother, ang tagal mong hindi nag-comment ah. Eto, sabi niya, ngayon lang ulit ako nakapanood ng vlogs mo, bro. Gawa ng naging busy. Okay lang yun. Naintindihan naman kita. Binge watch ko mga vlogs mo. Nakahabol din, nahaha. Thanks sa mga relaxing vlogs, bro. And happy ako sa inyo ni Ma'am Angel and kay Bia. God bless always, bro. Aywa. God bless din, bro. Sana soon magkita-kita tayo, ha. Sa lahat ng mga members, sa lahat ng mga nagsesend ng kanilang super thanks, yung mga suporta ninyo, napakalaking tulong po sa akin. At gusto ko rin magpasalamat na personal na nagpadala sa akin ng kanyang suporta, si Brother Bajenting Julius. Bro, maraming salamat sa pinadala mo ha. At ngayon eto, yung pinadala mo, nagkakamping na ako. Thank you. At syempre, wow, grabe naman, Ma'am Sharina Mercado. Sabi niya lang thanks, pero grabe naman yung pinadala mo, ma'am. Grabing suporta talaga ni ma'am. O sa mga hindi nakakakilala, si Ma'am Sharina, siya po yung nanalo nung camping event ng Cobb Philippines at Caled Campers ng Cobb, yung isang grand prize doon. Kaya deserve nyo po yan, ma'am. Grabe yung suporta ninyo. Maraming salamat po. And speaking of nai-inspire sa mga gustong mag-camping at nagtatanong din sa akin kung ano ba yung mga kailangan na bilhin. Para sa akin, nung nag-uumpisa ako, nung unang punta ko rin dito sa mismong Bangkong Kahoy Valley na to, nung nagkakamping ako, alam nyo ba kung ano nang dala ko? Yung tuktok na pahiram. Doon ako natutulog sa tuktok. Ang pinakaunang-una, syempre, upuan. Tapos owning. And then ang isa ko pandala ay syempre lutuan. And then yung aking cooler na yun, yung maliit na yun. Yan yung mga unang-una kong gamit. Wala pa tayong power station noon. Ano pa ba yung mga wala pa akong tent na matutulugan. Wala pa akong cot bed na katulad na meron na ako ngayon. Halos lahat yan wala pa. Ang gusto ko lang talaga noon makapag-camping ako. Kaya sabi ko kung ano lang yung importante munang kailangan na gamit na dadalhin sa camping,
Ayun muna yung mga inuna kong bilhin. So kung kayo rin ay nagbabalak na mag-camping, unahin nyo na yon. Upuan, kung kaya nyo na rin naman bumili ng tent, why not bumili na kayo ng tent? At kung halimbawa nakasasakyan naman kayo at wala pa kayong gaanong budget na bumili ng tent, di naman yung tipong malaki na tent agad. Yung tipong basta komportable ka makakatulog. Siguro kung wala pa, edi doon ka sa loob muna ng mismong sasakyan mo. Pwede na yun. Basta meron kang lutuan at syempre yung lagay ng tubig. Kumbaga yung jug. Ayun, yung isa rin pa yung dala ko noon. Kaya kung babalikan nyo, yung unang camping ko dito, nung doon ako nakapesto, makikita nyo doon na, sabi ko pa nga nun, kung ganun lang yung setup ko, yung sa katabi ko na merong side awning, yung mismong ating tuktok, mabilis na ako makakapag-setup. Ngayon, na natupad na rin naman natin yung side awning na yun, ibinenta ko muna para nakatulong na rin kay Brother Gidi na nagde-dental mission. Sa oras na magawa na naman si Guapa, ilalagyan pa rin ulit naman natin ng side awning yan para sa mabilisan nating setup pagka tayo ay magka-camping ulit. At ano pa ba? Ang may hahabol ko, lamesa. Kahit na maliit na lamesa lang muna, basta komportable kayo, pwede na yun. Grabe no yung evolve natin sa pagka-camping, yung mga gamit natin. Una, napansin tayo ni Altitude, binigyan tayo ng tent. Tapos sumunod, ito, Moto Tent, Lone Rider. Yung iba namang gamit ngayon sa pagka-camping, although hindi siya sponsor, talagang dumudukot na ako sa sarili kong bulsa ng mga kaya ko nang bilhin na gamit. Katulad na lang nito, binili ko yan. Ito, maraming salamat din pala sa Autas. Dahil meron tayong talagang pandiinan na ilaw. Di ko pa nga pala binubuksan. Buksan na muna natin. Natutuwa ako dito sa Autas na to, ang tagal bago malobat Tapos ngayon may power station na tayo. Grabe, di ba? Buruin mo kung isipin mo, no? Yung mga kung saan ka nag-umpisa. Tapos ngayon ganito na. Grabe talaga. God will always provide talaga. Sa oras na kailangan mo talaga, doon yung tamang oras na talaga ibibigay niya sa'yo kung anong kailangan mo. Hindi dahil sa gusto mo yung bagay na yun. Na-amaze lang ako sa mga nangyayari sa akin ngayon. At kung kayo ay nai-inspire din na gawin yung ginagawa kong ganito, na gusto nyo na rin mag-vlog, mag-video ng mga camping nyo or kung ano mang ginagawa nyo, para na sa ganun, meron kayong mga mapapanood na memories ba? Na, ganito pa lang ako nung una. Siyempre, babalikan mo yung mga dati-dati pa. Diba? Yun yung masaya. Kaya nga every time na nag-upload ako, tinitingnan ko rin naman yung mga dati ko pang upload. At siyempre, kailangan kasi, sa ganitong ginagawa natin, kailangan lagi may improvement na nakikita every time na may bagong upload tayo. Diba? Kasi, kung gusto mo na umangat sa larangan na to, yung pagbablog, kailangan, every upload, kailangan may improvement. Every upload, kailangan masigita mo pa yung nakaraan mong upload. Ganon yung mindset ko nun Sabi ko, sarili ko lang yung kalaban ko. Hindi ako titingin sa iba na bakit sila ganito, bakit sila ganon. Kaya ko rin namang gawin yon. Aminin na natin, minsan nasasabi natin yun Pero once na ikaw na yung nandun sa sitwasyon na bakit walang nanonood sa akin, bakit kakunti lang subscribers ko, doon maiisip mo talaga na sarili mo, yung kalaban mo. Kasi pagka tinignan mo yung mga dating upload mo, malalaman mo kung ano yung kailangan mong i-improve sa bawat upload mo. Like, pagsasalita, paggawa mo ng video, yung pag-shoot, at syempre yung pinakamatagal na pinagtutuunan natin ng oras is yung pag-e-edit. Yan yung isa sa pinakamahalaga talaga din. Kaya hindi lang tayo basta content creator, halos lahat tayo na Kasi tayo yung pinapanood Kaya kailangan lahat matutunan din natin. Kung napapanood ninyo at akala nyo mabilis lang ang paggawa ng video, pansinin nyo, sa totoo lang mas magaling sa akin na nagka-camping, yung mga gumagawa ng camping videos. Kailangan din nila syempre ng suporta ng ibang mga kaibigan. Hindi ka naman basta aangat Nang umpisa pa lang, although meron kang background ng video editing, may background ka ng videography and photography, magaling ka na sa larangan na yun, pero pagdating ng YouTube, doon mo makikita kasi kung sino yung susuporta sa'yo. Diba? Kasi hindi naman lahat agad. Pag pumasok ka ng YouTube as content creator, boom ka na kagad. Nakita na kagad na magaling ka. Meron sigurong iba na biglang pag-upload nila nakachamba agad sila na mataas yung views. Pero hindi naman lagi ganun yung views mo. Kaya mas maganda rin talaga na in process ba? Trust the process. Utay-utay makukuha mo yung mga viewers na alam mong susuporta sa'yo. At lagi kang papanoorin. Laging aabangan yung bawat upload mo. Kaya thankful ako sa lahat ng mga nakakita ng channel ko at nag-subscribe. At kung isa pa kayo sa mga hindi pa nagsasubscribe at lagi rin naman kayo nanonood sa akin sa TV, please don't hesitate na mag-subscribe kayo sa channel ko.
abutin natin sabay-sabay yung 100k subscribers. Hindi lang ako, kundi pati yung mga kasama ko sa Panic People. Sa amin naman kasi sa grupo ng Panic People, ang mindset namin, ang isa sa amin umangat, lahat yon aangat. Kasi magkakasama kami, di ba? Mahihila mo rin sila paangat. So ganun yung gusto naming ipakita bilang grupo na tulungan. Hindi yung tipong isa lang yung itataas, tapos yung nasa taas, iiwanan mo na yung mga nasa baba. Hindi ganun. Kung sa grupo ng Panic People, papansinin nyo, yung kumbaga kung sino yung pinakamababa, hindi mo masasabi yung panahon na baka mamukat mo, makita mo na lang, sila na yung nasa pinakataas. Once na nandun na sila sa taas, syempre, nandun din naman na mahihila niya kami pataas, di ba? Kaya ganun ang mindset namin sa Panic People. Hilahan tayo pataas, walang maiiwan sa baba, di ba? Sila Sadik, gusto ko na rin talagang makasama. Although busy pa yung kaibigan kong yon at talagang merong ginagawa. Pero soon, makakasama ulit natin sila Sadik. Kung ano man yung pinagkakaabalahan niya, siya na siguro ang dapat sumagot doon. Hindi na ako. Although hinahanap niyo siya lagi sa akin, masasabi ko sa inyo na okay naman sila Sadik. At lalo na si Brother JM. Makakasama din naman natin yan minsan sa camping. At alam ko naman na masaya na siya kung ano man ang ginagawa niya ngayon. Talagang iniwan niya na yung vlogging Gano'n naman tayo, di ba? Pagka yung masaya na tayo sa isang bagay, siyempre doon tayo, di ba? Alam nga namang magtsatsaga ka pa doon sa bagay na hindi mo na gusto at masyado ka nang natotoksikan, iwanan mo na. Gano'n lang naman yun, di ba? Bakit ka pa mag-i-stay sa isang bagay na sobrang toxic na at stress na lang yung ibinibigay sa'yo? Bakit pipiliin mo pang mag-stay? At nakikita nyo rin naman kung gaano ako kasaya sa pagka-camping, ito na rin yung trabaho ko. Kumbaga, kung saan ka masaya, gawin mong trabaho, di ba? At least, wala kang pagsisisihan kasi masaya kang ginagawa Minsan nga, hindi mo rin naman mapapansin sa sarili mo na, trabaho na pala tong ginagawa ko. Nag-e-enjoy ka di ba? Kung kayo ay mag-i-start as content creator at meron kayong pinagkukunan na income na trabaho, huwag nyo munang i-risk yung trabaho ninyo. Na ang nasa isip nyo, ang gagawin yung trabaho agad yung pagka-camping, lalo na hindi pa kayo stable dun sa mismong income na ibibigay sa inyo ng pagbablog. Mahirap. Talagang kailangan magte-take ka ng risk. Ako sasabihin ko sa inyo, marami na ako ini-risk na bagay para marating ko yung ganitong estado ng pagbablog. Sa totoo lang, ang dami na namin pinagdaanan. Pero ang ginawa ko is tumuloy lang ako. Kasi alam ko sa sarili ko na darating din yung oras na magbubunga lahat ng pinaghirapan ko at lahat ng risk na binigay ko. Kaya sana itong mga sinasabi ko sa inyo maging tips or isang advice kung papasukin nyo yung pagbablog. Ang dami ko nang dinaldal sa inyo, no? Napakadaldal talaga ni John Pax. Ang daming pinagsasabi. Pero sana naman, yung mga pinagsasabi kong yun ay may kwenta. Hindi yung puro kwento pero walang kwenta. Asyat, mag-aano na rin naman ako ng aking kakainin maya-maya. Medyo mag-iintay-intay pa akong gumabi-gabi pa. At hindi pa naman ako nagugutom Siyempre, itong mga to, pababayaan ba natin yan? Yan nga ang una pang inaasikaso ko kaysa sa sarili ko Mag-aalas 7 ng gabi. Nakakaramdam na rin ako ng gutom. Kakainin ko na rin tong pinarepare sa akin ng aking asawa. O di hindi na tayo mahihirapan magluto, di ba? Yung bulalo na lang pala. Alam niyo ba yung tawag dito? Spam misubi. Tama ba? Yung spam, tapos nilagyan ng itlog at binalot kasama yung kanin sa seaweeds. Mas masarap to pagka merong mainit na sabaw lalo't ganitong malamig. Yan natin yung bulalo. Turuan ko kayo kung paano. Siyempre, yan, painit tayo ng tubig. At habang nagpapainit tayo ng tubig, ihanda natin yung mga sangkap para okay na. At ito yon. Ayan. Pure Foods Beef Bulalo. Slow cook. 8 to 10 minutes lang, meron na tayong bulalo. Ayos ba? Kala nyo talaga, no? Nakita ko kasi ito kay General. Mukhang mas mabilis tayo makakapagluto. Lalo pagka gutom na, ganito na lang. Di ba? Pero paminsan-minsan lang din. Pero sa ngayon, kasi gusto ko matikman yung iba't ibang ulam ng Pure Foods na ready to eat. Meron pa yung kaldereta, yung kansi, binagoongan, kare-kare, meron pa ang pininyahang manok Basta ang dami niyan, pero 6 yung nabili ko Ito muna yung isa. Ganito lang siya
Mas maganda rin kasi kung halimbawang may dala pala akong gulay, no, lalahukan natin ng gulay. Wala pala siyang gulay. Kaya pala nakalagay dito add veggies. O yun, ang bilis kumulo ah. Kumukulo-kulo ka agad ah. Okay, halo na natin tong beef bulalo. Ay. Grabe yung dilim dito. Wala namang ganong ilaw yung mga solar dahil makulimlim kanina. Sana makita, di ko na makita yung kabayo dito. Yung kasama naming kabayo. Talagang dahil solo natin, kitang-kita tayo ng mga dadaan dyan kung may dadaan. At huwag naman kayo mag-alala dahil ang mga residente rito ay mababait naman. Hintayin lang natin kumulong maigi yung ating bulalo. Akala nyo talaga, no? Na magpapakulo pa ako ng sobrang pagkatagal-tagal para lang sa bulalo. Uy! Meron namang mas mabilis na paraan para kumain ng bulalo Habang hinihintay natin yung ating mainit na sabaw, kain na tayo nito. Mukhang hindi pa naman gutom yung dalawa kong alaga Kain. Mukhang pang hanggang bukas ko na to Salamat, mahal. Pinabaunan mo ako. Yun, kumukulo na. Ang bango. Bango. Tikman ko nga kung tumabang doon sa dinagdagong tubig. Ayos, sakto. Ganun pa rin lasa. Maayos-ayos pa. Kuha na ako ng aking hihigupin. Mainit, pampainit ng katawan. Teka lang. Baka matapon. Abay, kuha rin tayo ng laman. Yun. Para hindi agad lumamig. Sarap. Uusok-usok pa. Tikman nyo. Ang tagal nyong hindi nakatikim, no? Pasensya na. Pag kami kasama ko, nahihiya akong mag-alok Ingat. Nakatingin sa akin si Kopi, Kopi, mamaya kakain. Nagising agad yung isa, Mamaya. Gawin nating parang tinapay yung musubi. Sausaw sa bulalo. Ayos. At ang aking mga alaga, bukod sa sausage, ay may bagong paborito. Ito, yung mga pinatuyong karne ng manok. At kung ano pa, may gulay din. Bowl booster. Pagka dry lang. Ayan, gustong-gusto nila may halo nito. Pero pagka wala nito at dry lang na dog food, hindi gaanong inuubos. Dyan lang. Wait lang. Ito na. Wait lang. Yummy. Yum. Mga nakaabang na kagad isa lang muna. Jack, doon ka. Doon. Diyan ka. Kape, dito ka sa pwesto mo. Ubos yan, ha? Walang titira. At yung natira kong bulalo, pang bukas na yon. All goods na ako. Busog na ako, May natira pa nga ako musubi. Ay, wow. Naubos, Ubos. Ito, may tira-tira pa to, Uy, tigilan mo yan. Huwag mo si Kopi, Meron na yung boyfriend. Tigilan mo yan. Happy naman tong isang to, At kami magpapaantok lang. At pagka inantok na, di syempre tutulog na kami. Kaya tambay-tambay na lang kami dito. Gusto naming namnamin yung naririnig naming katahimikan dito na tanging kuliglig, palaka, at kung ano pa nadidinig dito na mga hayop. At sana bukas ay maganda yung panahon. Sana magpakita sa atin yung araw, kung anong oras man yun. So tatambi-tambay lang muna kami hanggang sa antukin. Good night. Aywa.
Good morning. Mag-alas 6 ng umaga. At simula kagabi ay dire-diretso ang ulan. Maulan na umaga. Baka mag-extend pa tayo ngayong araw ng isa pang gabi. Medyo may mga insekto at dito sa ating labas ng tent. Ngayon dahil medyo may katagalan tayo sa tubig ulan, tumatagos-tagos. Siguro naman ang ating pagkain ay kasya naman to hanggang bukas pa. Mas masarap matulog ngayon ah. Oh, tingnan niyo yung itsura oh. Wala tayong magagawa kundi mag-stay pa ng isang gabi. Pag hindi ito tumigil hanggang mamaya ha. Pero kung titigil naman ito mamaya at kaya na nating magligpit, edi uwi na tayo. Lamig sa labas, aba. Di ko kaya yung lamig. Dito na lang ako sa loob ng mismong tent. Magpapainit ng tubig. At butit nadala ko pala itong ating painitan ng tubig na to. At least matetesting natin ngayon itong AC70. May 75% pa ako kasi chinarge ko yung mga battery ng aking camera. Tapos, yung mga iba pang kailangan i-charge, chinarge ko na kagabi like yung cellphone. Ngayon, tingnan natin kung gaano katagal at ilang percent ang mababawas sa oras na gumamit tayo nito. Kung ilang wattage ba to. On muna natin syempre, AC. Ang kagandahan pala dito sa AC70 is makikita mo na magkahiwala yung AC input, output, and DC input, output niya. Oh, magkabila. Ayan. Ba, malakas din pala tong kumonsumo. Nasa 570 plus na watts din pala to. Tingnan natin kung gaano katagal yan. At dito na ako magkakape sa loob ng tent. At buti na lang napabaunan din ako ng ensaymada ng aking asawa. Kagabi, eto si Jack, gustong gusto, nasa sahig. Siguro nakaramdam na ng lamig to kaya lumipat na ulit dito sa higaan niya. Ikaw pa nakapesto rito kagabi. Ano kape? Okay lang? O mamaya mag-diaper ha, wag iihi dyan ha. Tulog lang, tulog. Malaman natin kung tayo uuwi na ngayon. Mahirap magligpit ng umuulan. Oops, okay na, kumukulo na. Patayin na natin para hindi tayo aksayado sa ating kuryente. Ilang percent? O halos 6% lang yung nabawas. Nakapagpakulo na tayo ng tubig. Ipangkape na tayo, di ba? Oops. Dahan-dahan at baka matapon. Napakainit. Sakto. Sakto lang yung tubig na napakulo ko. Titigil kaya. Hindi ako makakonect sa sa data mahina signal medyo pa sulpot-sulpot lang mamaya pa naman kakain itong mga alaga ko napakaaga pa si Jack tulog tulog na tulog 1 capsule. Alam nyo itong sa Pau de Arco simula nung ini-intake ko na siya kasi minsan nararamdaman ko parang sumasakit yung batok ko kung high blood ba ako pero ngayon hindi na gaano tsaka hindi na ako ganong yung laging sumasakit ang ulo. Kasi minsan ganun pag nasa bahay lang ako. Wala kang gagawin ngayon dito, kundi pagmasdan yung patak ng ulan. Pakinggan yung bawat patak dito sa mismong ating tent. Wala Ito naman yung masarap pag sa gantong umuulan na camping. Anong oras na? Alas 6 pero wala talagang signal Kaya alokin ko na lang kayo ng aking kakainin. Itong tinapay na ensaymada. Kain kayo. Kain. Amoy na amoy ko yung butter. Lambot. Kape-kape.
Alas 8 ng umaga at nakaramdam ako ng hilab ng tiyan at magsisiyar ako. Wow! Tingnan nyo, zero visibility na yung paligid. Wala ka nang makita. Oh. Grabe. As in wala. Pero tumigil na rin naman yung ulan. Kung hanggang mamaya hindi na uulan, makakapagligpit na ako nito. Lamig, grabe. Wala nang makita oh. Nandun pa naman yung CR. Walang ganda. Kailangan ko muna talagang magbawas para mamaya yung natitira nating bulalo at saka yung spam musubi maubos ko na. Natatakloban na ng ulap yung mga kabayo. 3 lang yung nakikita ko ng kabayo rito. Grabe yung pag. Tingnan nyo, hindi ko na gaano makita yung si Guapa, tsaka yung moto tent natin. Grabe. Ito, dito yung CR. Oh. May tubig kaya? Grabe, lamig. Lakas ng hangin, mahangin. Meron din naman pala ditong lababo. Meron kayong tulo ng tubig. Ayun lang, walang tulo ang tubig. May tubig naman. May tubig ang CR. Ayos naman pala. Itong kabila ay... meron din. Ayos. Lamig ng tubig. Success. Tara, at baka yung mga alaga ko doon nag-iingay na. Meron naman din palang ilaw dito, yung solar na yun. Ang tanong, kung nakapag-charge ba yan? Dahil yung panahon ngayon, talagang maulap. Ayun na, naririnig ko, tutumahol na si Kopi. Wow, grabe. Solong-solo natin yung lugar, oh. Tapos ganito itsura. Ayun, nag-iingay itong mga alaga ko. Nakakita siguro may ibang nasa kapaligiran. Oo, wag magulo. Masisira yan, ha? Masisira yan. Wag, binutas mo na yan, Jack. Wag mo nang butasin pa. Wag mo nang dagdagan ng butas. Nandyan na ako. Nandito na. Hindi lalabas, ha? Ba't para kami wiwi? Bigyan ko na lang muna ng treats tong dalawang to. At maaga pa naman At itong si Kopi pumupo sa sa cotbed. Okay lang din naman. Nalinis ko rin naman kagad. Oh, treats lang muna. Treats. Oh. Huwag ka dyan sa basa. Dito ka. Dito. Diyan ka, dyan. Inaano mo yung basahan, basa nga yan. Kaya nga basahan. Dyan lang. At umulan na naman. Ayan, medyo humawi-hawi na yung ulap. Maaga-aga pa naman Maya, hindi pa rin ako nagugutom. Habol ko nga pala, yung dito sa mismong ating Lone Rider Moto Tent, nung tayo ay nag-Beulah Land, yung sa may Galalan, is nasubukan talaga kung gaano katibay to sa pagdating sa malakas na hangin. Kaya nasubukan ko na. All goods naman sa akin siya sa performance and quality. Ang isa nga lang na medyo masasabi kong napuna ko rito, may kamahalan siya. Kasi kung i-compare din natin kasi sa mga available na sabihin natin kaparehas design nitong moto tent na to dito sa Pilipinas, marami siyang katulad at mas mura. Siguro yung price, medyo kailangan nilang babaan para maging competitive dito sa Pilipinas. Kasi kung i-compare natin siya sa ibang moto tent na design na katulad nito, merong katulad na halos kalahati yung presyo ng kanilang tent. Kaya kung napapanood man to ng Lone Rider, yun, medyo ibaba nila yung presyo ng moto tent na to. Parang sa ganun nakakasabay siya sa ibang brand ng tent na halos pares naman ang design, di ba? Teka lang, check ko lang yung ating Shipa tires. At baka mamaya may butas or pag alis natin okay naman. Wala namang problema. At saka yung sa likod natin wala rin problema. All goods. Kahit yung sinabak natin matindi yung yung mismong mga bato-bato. Tingnan ko lang yung loob ni Guapa kung basa. Ayan, medyo basa-basa. Yan yung isang problema ko kay Guapa. Dahil nga cortina na yung ating pantabing, talagang tumatagos at papasukin pa rin ng tubig. Pero sa oras na full door na to, nagawa na to ni CarSmart, wala na tayong problema kahit umuulan. Hindi na tayo mababasa kahit nasa loob tayo ng tuktok. Ano yun? May parang tumutunog. Aray ko. Anong sabi? 8:27 AM, 19 July 25. Ano sabi mo? Warning SA and
Antique at Palawan, asahan na matinding pag-ulan sa pagbaha at pagguho ng lupa. Doon yata mismo ang punteriya ng ng bagyo. Ato, emergency alert extreme. Antique at Palawan. Oh, ingat. Ano, Jack? Hindi mo pa kinakain yung treats mo. Wala ka pa sa wisyo o binabantayan mo lang? Mamaya, agawang ka bigla niyan ni Kopi. Alam mo naman yan, parang ikaw, parehas kayo niyan. Anak mo yan eh. Paras kayong matakaw. O, dyan lang. O, ubos na yung iyo. Inubos mo na eh. Tapos maghahanap ka. Eh, tulog muna ulit. Wala naman tayong ibang gagawin dito kundi mag-relax, mag-enjoy, at matulog. O, dyan lang. Wala, sa tatay mo yun. Oh. Gusto mo bang mag-ahoy kayo ng tatay mo? Iubos mo na iyon. Tako-tako mo rin. Hello po. Camping Diary PH. Actually, yung sa view yun, sila yung kanaunahan talaga doon. Di ba? Dahil si General. Si General talaga. Sabi niya, puntahin natin. Sabi na sa registration, meron po nakatamak doon. Sabi niya, si Bijan. Sabi niya, pumunta siya. Si Bijan yung kumalit Saan mo kayo po pesto ngayon? Andun yung CR. Natatakluban lang ng hamog. Pero dyan lang sa tabi. Ay, kasi maya lalarga na din ako pagka kahapon na ako eh. Sige. Magkisama po kayo? Susunod daw si Motobe. Sige, go di mag-extend ako. Kaya mag-extend ka lang. Sige po. Susunod si Tara, may kindak na. Sige po. Kahit saan kayo pumesto ngayon dyan. Solong-solo ko nga kagabi. Hindi nakakatakot. Di po. Hindi naman kasakulan. Di naman. Yung hangin niya, pabugso-bugso lang na sige. Ayan. Andun yung CR, doon sa parting yun. Sige. Extend ako. Ay siya. Papa-extend tayo at meron na tayong kasama dito eh. Kung wala sana at di natin sila naabutan, diretso na talaga tayo uuwi mamaya. Camping Diary PH. Check nyo sa kanilang Facebook page. Doon sila kasi mas madalas nag-upload. Hello po. Welcome po dito. Nice to meet you po. Kahapon lang po. Plano ko nga po sanang na rin ngayon, aangat na po. May kasama na eh. Sige po, extend po ako. Asa pa yung CR dito? Andun po yung CR doon, sa kabilang yun. Sige po. Makakasama rin pala natin si Moto B. Mamaya, makikita nyo. At nakasama naman natin din yung Tagaytay natin eh. Ayun na naman ang hamog. Bila na namang makita oh. Sila sir ay may dalang Starlink Mini. Para makita nyo na rin. At ngayon lang din nakita yung Starlink Mini. Ayun. Tingnan nyo kung gaano kalaki Starlink Mini. Ganun lang talaga siya. Unlike nung una, talagang malaki. No? Mabigat. Yung kasi meron pa siyang mechanical na umiikot. Yan. Manual na ikaw magano ng kung saan itututok. Tsaka miski nasa loob lang siya ng sasakyan, nagkakasid lang siya. Okay. Kaya, miski nung bumabagyo sa Goat Cliff, nasa loob lang siya ng tent. Ayos pala eh. Nag-iingay na yung alaga ko. Teka lang po ha. Akala siguro iniiwan. Oh, ano ba yun? Gugutom na. Teka lang. Pakainin ko lang muna. Di pa nga pala ito nakakain. Plano ko pa naman sana, pagdating ng bahay, saka ko pakakainin. Dahil mag-extend tayo ng isang gabi at mura lang naman din. Basta tayo. Ito na. Wait lang. Talaga namang... isa muna. Wait lang. Okay, copy muna. Wait lang, Jack. Jack, ito, kain na. Ubus yan, ha. Huwag magtitira. Diyan lang muna. Ayan na. Lumiwanag na. Humawi na yung ulap. Okay na? Ayan pa, Ba't hindi pa, yung mga tira-tira na yan, Ikinalat-kalat pa. Ubus yan. Ayan pa. Ubus yan, ha. Jack, okay na? Busog na? Ay, busog na. Tumahimik ka na eh. Maya-maya. Gustong gumala? Sige, lakad. Kung ikay pupupo. Nasa labas lang ako eh. Maya-maya lumabas na rin to si Kopi. Sige. Huwag kakain ng damo ha. Kaya ka nagkakabulati. At nung minsang tumae sa bahay to, nakita ko may bulate. Diniworm ko na naman to. Siguro nga yung pag ano-ano ng damo nito, lalo't nandito sa lupa, syempre, inaano rin yung paa. Yung baka may mga ng bulate. Itlog. Kaya nagkakabulati to. Tagal mo naman humanap ng pwesto. Ayan, dyan. At pupulutin ko na lang yan dyan. Si Jack. Anong ginagawa ni Jack? Tingnan natin. Baba ikaw, baba. Baba dyan. Huwag ka dyan sa kama ko. Mamaya, dyan ka pa umano dyan. Lalabas ka ba? Lumabas kung lalabas, Kung tatay ka, dahan-dahan. Tapos na, Kopi?
O, dyan lang. Huwag na masyadong lumayo ha. May kabayo. At this moment, no one can tell where we should go. Oh, it's coming. Punas pa at chikopi. Punas pa bago pumasok. Yan si Jack. Okay na? Nakatayo ka na? Okay, teka. Punas muna pa Punas, madumi ang paa. Tapos himudi-mudi mo yung paa mo. Kaya kayo nagkakabulati. Okay na ha? Kumain na ha? O dyan lang, dito lang naman ako. Painitin na natin yung ating bulalo. Para makakain na din. At tanghali na din. Last 2 ng musubi. Ang aabutin na lang parang pagkain natin bukas ay yung tinapay. At bukas talaga sigurado na uuwi na tayo. Gusto ko din makabanding to sila ma'am na kadarating-rating lang. Ayun, may wifi na. Maraming salamat at binigay na rin sa akin yung password. Ayun, meron na tayong connection. Kahit paano para makapag-update din kasi ako sa asawa ko na hindi pa ako uuwi ngayon, extend pa ako. At baka biglang mag-alala sa akin yun eh. O, dyan lang ha. Huwag nang bababa dyan sa higaan mo. Nababa ka pa eh, kaya nagdudumi eh. Niyayaya akong kumain nila Ma'am Jing. Sabi ko kumain na ako. Kumain na naman talaga ako. Dinala na ako ng ulam. Kanin, may kanin ba ako? Meron pa naman pala akong natitira pang musubi. Ayun na lang mamaya. At di ko rin kasi maiwan tong mga batutang to eh. At ngayon ay dire-diretsong ulan. Tuloy-tuloy, wag na lang sanang hahangin na malakas. Yun lang naman eh. Parang nga, may maingay na dumating oh. Hoy, ang ingay mo! Aling niya to. Nasaan na? Yung deliver. Grabe to. Ano? Oh, may may clutch lining. Kala ko nag-iipon ka na dyan ng tubig eh. Ano? Dito mo na? Kahapon pa ako dito eh. Sinabi nga sa akin nila, darating ka daw eh, kaya nag-extend na ako eh. Oo, uwi na dapat ako mamaya. O, saan ka po, Pesto? Saan gusto? Uwi ka na! Bukas pa, gawa mo nga, mag-extend ako. No! Gusto mo rin dyan, no? Ha? Ang lakas ko. Bakit? Pupuntasin ko na eh. Sige, bukas na. Oo. Gusto ko makasama to eh. Ano kasi, Tsaka kayo. magpapasa tayo ngayon eh. At nandito na si Motobe. Alas 12 ng tanghali. Mag-alauna. O, dyan lang. Nagising tuloy itong mga to sa busina ni Motobe. Change outfit at hindi tayo pwedeng basta-basta sumugod sa ulan. Mababasa itong natin hoodie jacket. Buti na lang at may dala akong kapote. O, di ba? Malupit talaga to si Motobe. Grabe. Yung daan na yon. Grabe! Di tulak-tulak ang ganon. Hindi! Paano mo pinaandar? Andar lang, tapos Natural lang. Oo, tapos Naka-vlog ka nun. naka-roll tong ano. Sana hindi. Camera. Naka-roll pa nga yun. Ang ano kasi, itong dito sa helmet ko. Nangangamoy yung clutch lining eh. Buti hindi ka na yung nagdadala ng sobrang dami no. Gusto ko nga doon na lang sa reception eh. Doon sa reception ka na dapat? Oh, doon na ako matulog. Doon ka matulog. Sabihin ko yung reception, tabi tayo. Saan po pwesto si Motobe? Baka nandun sa likod ng kabilang sasakyan. At ako naman ay mamaya-maya makikipag-banding din sa kanila. Kaya nga tayo nag-extend eh. Para makipag-banding din dito sa ating mga bagong kaibigan
na dumating dito sa mismong Bangkong Kahoy Valley. At buti na lang sila Ma'am Jing ay may dalang Starlink. Nakapag-download ako dun sa Netflix at pwede naman ako manood muna rito habang nag-iintay na dumilim. At kakain ako nung kaninang ibinigay sa akin ni Ma'am Jing na na ulam. Kain kayo. Ano ba ito? Minudo. At yung isang nagtitira kong musubi, ikakainin ko na. Another one. Wow, jeep. Ay, hello po. Ganda, ang liit oh. Kulay pula pa. Favorite. Jeep. Yung tatak. Sila pala yung weekend backpacker. Hello. Hi. Hello. Hello po, ma'am. Hello! Jan Tax po. Yes! Hello po. Dala mo si Gopi. Oh, nandyan yung dalawa. Hello. Hello. Namoy mo ako? Ganda, no? Kulay pula, jeep. 4x4 pala to. Oh. Simpleng-simple ng setup. Isang Helvetica na side awning, tapos rooftop tent na wildland. Ano yan, Gopi? Nakita mo na yan si Matcha. Oh. Gopi, paano lumabas ka? Nakasara yun Ha? Nabuksan niya. O, dyan lang, Jack. Huwag nang lalabas, ha? Ano? Nag-aamuyan kayong dalawa. Oh. Sige, oh. O, yan, si Matcha. Nakita mo na yan, Magkakilala na yung dalawang yan. Sila yung nandun sa camping with the chef. Tama, dumi na naman ang paa mo. Sikit, lumabas ka na nga. Naiinggit ka eh. Buti tumigil naman ang ulan. Hayaan ko na muna sumaglit ng mga tong magugumala. Huwag lang magpapanggulong at talagang magdudumi to. Tingnan niyo yung ulap Ang bilis ng galaw Umakit na siyang pag Ooh. Mamaya, wala na namang makita rito. Takbo. Ayun na, umuulan na. Oh, tara na, umuulan na, uy. Papi. Umuulan na naman, ang lakas. Shh, halika na rito. Silong. Punas. Madilim na, 6:30 ng gabi. O, tingnan nyo itsura dito. Tingnan nyo yung hamog. Walang makita. At niyayaya na kaming kumain dito Kain na ba? Bakit iba nakahain dyan? Ito. Walang joke. Iba nakahain agad dyan dito ang pagkain. Pagkain. Okay. Any paper plate. Wow naman. Grabe naman. Ay, gusto ko muna kayo pakilala. Si Ma'am Jing. Si Sir Darvin. Sila yung mag-partner Camping Diary PH, ma'am? Tama? Yes. And then sila, Sir Sunny. Si Ma'am Josie. Meron din po ba kayong channel? Josing Gala. Okay. And then, ang dalawa naman nandito. Si Ma'am Jana. And si Ma'am Nora. Iba nga po Handshake Sila yung weekend backpackers naman. Ayan. At syempre, si nag-iisang motocamper, Moto B! The one and only. The one and only. May sarili kang upuan Kasi kain muna kami. Salo-salo lang muna kami dito.
Good morning. At kagabi, mga alas 10, nag-angatan na rin naman kami. Yung hangin at saka ulan, medyo lumalakas. Pero tumigil na rin naman ngayong araw na to. O, teka lang. Huwag mong yak-yakan yan, ha? Sige. Ito. Tingnan nyo naman ang itsura ng labas. Oh. At tinatawag na rin ako dito na ang ating mga kasama para kumain na. O, tara, hoy! Labas, bili! Labas! Baba! 7:30 na pala. Tara! O, kopi! Tara! Baba! O, iwanan ka na dyan. Tara! Umiga pa. Pa-baby ka. Halika. Oh, wow. Buti tumigil na rin naman yung ulan. Malakas nga lang yung hangin. Okay naman to. Kaysa naman sa umuulan pa. Mga tanghali pa siguro ako, aalis. Good morning. Good morning, Jan. Halika rito. Piso lang. Sige po. Yun. Hindi po natin. Pagka wala ako sa mata niyan. Okay. Itlog. (8:43) ng umaga. Tumawi-hawi na yung ulap pero pabalik-balik pa rin naman. At ito, medyo umuulan-ulan na naman at katatapos lang din namin kaninang kumain ng lugaw, yung aming breakfast. Hoy Jack, doon ka na. O ito, kakain ka nito. At ito muna ipapakain ko sa mga alaga ko. Ito ay binili ko rin sa Shopee, nutrition sticks. Maganda daw to eh. Tapos ito yung isa. Iba-ibang flavor siguro to, kaya iba-iba yung kulay. Oo nga, oh. Chicken and cranberry. Tapos yung isa, ano ibig sabihin ng cod at saka krill? Di ko rin alam. At nagligpit-ligpit na rin ako para nakapagbawas na ako ng gamit na ilalagay dun sa mismong tuktok. Yung ating IGT, iniklop ko na. Tapos yung iba ring gamit, pinaglalagay ko na rin sa box natin. Pero yung ating mismong Blue Yeti ay nandito pa. Tsaka yung aking bag. At baka kasi biglang lumakas pa ang hangin at ulan, mabasa dun sa mismong loob ng tuktok pagka nilagay ko kagad dun. Dito lang muna kami para chill-chill lang muna. Siguro mga after lunch kami lalarga. Pero sa oras na yun sana ay wala nang ulan, kahit ano lang. Medyo hangin-hangin lang, okay lang. At sana mawala rin yung fog para sa ganun yung dadaanan natin, kita rin natin. At sasabakin na naman natin yung daan na yun. Yung mga kasama natin, sila Ma'am Jing, mamaya, bukas pa pala sila. Bukas pa sila lalarga. Malayo-layo rin kasi pinanggalingan nila, kaya syempre, mas maganda na sulitin rin nila yung napakagandang campsite na to na sa Bangkong Kahoy. Oh. Grabe ka naman, Jack. Sunggab ka naman kagad eh. Dandan. Ito yung coffee, itong isa. Tig-isa ha. Noong una ayaw rin ni coffee nito pero nung natikman niya gusto na rin niya. Ito iyo, tig-isa nga kayo Kung halimbawang sa bahay na kayo kumain ng sausage. Hindi pa nakakatikim nito si Jarvis, si Nanay at saka si Mocha. Pag uwi na lang. Ayan. Okay na, tama na, wala na. At ako'y hihiga lang din muna. Lubos-lubosin pa natin na nandito tayo. Higa muna at masarap ang claim malamig. Naayos ko na rin naman yung mga basura Back to Netflix and chill. Maghiwalay na tayo. Pero teka, ipapasa ko muna si Suri. Apakawalang kwenta talaga nila. Pero simula noon, pinagpasapasahan na akong alagaan ng kung sino-sino. Hanggang sa naipasa ako sa lalaking 6th cousin ng 5th cousin ng kapitbahay ng auntie kong ako. Mag-alas 12 ng tanghali at nililigpit ko na yung iba kong gamit. At ito na lang talagang moto tent yung natitira. Umuulan na naman. Tiyempohan ko lang na tumigil yung ulan at mabilisin ko yung pagtitiklop nito. Tsaka itong cot bed, iniwan ko muna para meron pa tayong pahingahan.
At itong mismong ating Blue Yeti AC70 ay ating ilalagay na rin. O 35% na lang. Nag-charge pa ako ng mga cellphone eh. Okay rin to. Saktong-sakto. Mas matagal nating nagagamit. Mas tatagal pa lalong gamit natin to kapag nakakabit pa yung B80. Halos parang kasing lakihan lang din siya ng AC60 pag nilagay sa tuktok eh. Hindi naman din siya ganong kalakihan. At si Motoboy ay gustong tumesting ng ating si Guapa. Yun. At tuturuan ko lang, saglit lang kami. Tumigil na yung ulan, magliligpit na ako. Apak, pauna. Paano mo naman pinimira na yan? Ito, neutral to, neutral. O yan. Medyo ano, no? Marunong ka naman ng manual eh, sige. O, dahan-dahan ng bitaw ng clutch, sige. Dito medyo ano ka dito, may maanuhan pa ako dyan. Sige, bitaw mo pang konti. Yan, maandar na, sige, konti na. O, yan. Ano, no? O, bitaw. Sige, dahan-dahan lang. O, ganyan. Sige lang, wag Gusto mo kang... segunda? O, pwede ka na magsigunda kung gusto mo eh. Kaso mabagal pa kasi tayo eh. Magkakambyo kang segunda pagka medyo mataas na tutuli RPM. na. Oo. O, ano mo na, baba. Baka mamatay ka na. Bawas. Bawas. Di mo na apakang maigay. Yan. O, yan. O, paikot lang tayo, paikot. Ano, Jack? Okay ka lang dyan? Parang matutumba sa kanan pag hindi ba to? Hindi. Pakiramdam mo lang yan. Kaya nga eh. Nandito naman ang bigat eh. Nandito ako eh. Hindi ka na ano nito na pag biglang ligo na Hindi. natutumba. Magka matuling ka, syempre, tapos bigla kang liligo. Kailangan magme-menor ka bago ka magligo. So yung paakyat ka dito, puro premiera yon. Primera lang. Gawa ng malalaking bato. Sige, gusto mo, dali mo muna dun para makita nila. Oo, mukhang magtutok-tok na to. Motobi. Okay pala, ayos pala oh. Busina ito? Oh, yan, busina, sige. Oh? O sige, o baka ibangga mo. Malaki babayaran natin dyan. O sige, ikot. Parang matutumba sa gilid ay. Ay, tagal lang. Preno, paa. Ano ba yun? Yung ano, bag ng ano, LR. LR. Akala ko kung ano eh. Akala ko nalaglag yung alaga ko eh. Siguro sanayan. Sana yan pa lang. Bago ka pa lang eh. Ano yung ano niya, gear. Tanda mo sa paa ang preno ha, hindi sa kamay. O sige, primera. Akala ko nalaglag yung alaga ko eh. Medyo sanay ka na sa bitawan eh. Alam mo na kaagad kung paano bibitaw eh. Madali lang. Madali lang yan. Madali lang. Basta marunong ka tayo sa manual na motor. Baka may bato. Basta marunong ka na agad sa manual, mabilis mo na yan. Ang magiging adjustment mo na lang dyan yung sa pagbitaw ng clutch. Bitaw clutch, saka ano, yung preno. Yung preno, nasa paa. Kasi sanay ka na sa scooter, parehas nasa kamay eh. Sige, bawas mo na. Mukhang na-enjoy mo ah. Sige. Tapos, may request to. Ano muna, neutral ka muna. Ayan, tapos hilahin mo yan, hilahin mo yan. Sige, hilahin mo maigi. Okay na. Paano malaman na reverse siya? Hindi, ano mo? Pimira ulit. Sige. Sige, atras. Ang galing oh. Baka bumangga tayo ha. Sige, bigyan kita, kita. Dahan-dahan ng bitaw. Gas pa, sige, gas. Yan. Hop. Pabalik. Kabig mo ng kanan. Ayan, para ano. Yun. Sige pa. Ayos na. Malayo na sana mo eh. Okay lang. All goods na yan, oo. Tapos, iyan mo na, yung, ito. Ito, handbrake. Handbrake. Ayan, okay na yan. All goods na. Patay mo na yung makina. Madali lang. Madalis lang yan. Woo, thank you. Thank you sa ano. Wala yun. Test drive. Di, alam mo na. At-track mo na din, di ba? Ganun naman eh. Alam mo na kung paano i-drive. Ano lang ako, sige, palit ko kayo na parang tumumpa sa gilid. Parang ano lang siya, magaganon lang siya. Pero hindi naman siya yung dadiretso agad na gano'n. Lalo't di naman, walang gaanong kargado na mabigat. Ayos talaga. Kasi yung una-una, pag ulan, oo. Hindi kasi kung dati, gusto rin namin ng motor, kung ikaw compare mo siya sa presyo ng ADB, konti na lang, ito na eh. Dito na ako. ADB, 160 ata yun eh. Oo. 1,000 yung ano. Sa 167, o 3,000 na lang, ito na. 170.
Paano? Uwi na tayo. Wait lang. Ayos lang ha. Teka lang. Sticker. Thank you. Sticker po. Wala ako ulit. Oh. Nakakahiya naman pag hindi ako ulit. At para naman ang inyong biyahe ay mas maganda. Endorser nga pala ng Paul Limit. Mapapaaw. Thank you. Yun, thank you. Paano, sir? Thank you. Oo. Itong pao pala to. At ang inyong dadaanan ay pauwi ano. Baka may isa ka pa, ibibigay mo kay Doc. May isa ka pa dyan? Ay, kaso bawas yun eh. Nakakahiya naman kung bawas. Ibigay mo muna yung sayo. Sige. Ayo, ibigay mo muna yung sayo. Yung pagkita na natin, bigyan mo. Yan, ma'am, para sa inyo to. Doc. Pagkikita pa naman kami nito ni Motob eh. Di, galing kay Jijan. Oo, bigay. O, di ba? Tugtuwa. Parang isang Ay, sticker pa. Okay. Sige, bigyan natin sticker. Paano, sir? Nice to meet you. Thank you. Thank you po. Ma'am, thank you. Ma'am Jing, nice to meet you. Nakita rin. Hello. Second time natin nagkita, ano? Ay! Ano? Iniwanan mo na may sumusundo sa'yo eh. Bye-bye. Ay, si ano pala? Ba't ka namin dyan? Sige po. Si Ma'am Jing, oh. Basta chat nyo na lang po ako sa muna sa page para add na lang po sa Facebook. Sa party na to, malapit lang siya. Laguna, ganyan. dito rin lang tayo eh. Oo, mas masarap. Ano, Motobi? Oo. Nag-extend na nga ako eh. Tapos, Ako, pahingi ulit. Dikit mo dun sa akin. Ako na. Okay na yan. puti. Etong motor na to, magiging tuktok na rin to. Ayan. Violet na tuktok! Ayun! Ito ang iyo. O siya, sige. Bye-bye. Next time ulit. Sige. Ingat. Sa ano pala? Sa kabila, si Charlie na pala, ano? Bye-bye. Sige po. Uy! Mais ha? Dito ka, Kopi. Paano ka ano dyan? Nakaano ka dyan? Saan ka ba, Jack? Ang kulit mo. Larga na po kami. Salamat po. Thank you. Paalam na kayo, Jack. Bye-bye, Kopi. Sabi mo, kasama pa naman Charlie na eh, ano? Dun. Ay, sigaw dyan, ha? Kapit maigi. O, wag ka na masyadong sumilip dyan. Huwag kayo mahulog. Dito ka. Diyan ka sa pwesto mo. Era. Bye-bye po. Bye-bye. Sige. At sasabakin na natin ang daan na to. Maraming salamat syempre sa mga nakasama natin dito sa Bangkong Kahoy Valley. Unexpected guest talaga na biglang dumating sila nung dapat uuwi na tayo. Napakasayang kwentuhan naman at napakasayang bandingan ang nangyari dito sa mismong Bangkong Kahoy Valley. At tayo magbabayad pa nga pala ng extend ng 1 night dahil nakapag-extend tayo ng hindi inaasahan. At least nasulit naman natin yung mismong dadaanan natin dito. Diba? Kaya maganda rin kung halimbawa dito rin kayo magka-camping at alam nyo na naman itong dadaanan na to, mag-extend na kayo kung kaya nyo ng hanggang 3 days para sulit naman yung magiging sakit ng katawan nyo sa daan na to. Ha? Yan lang. Oh. Ay, kayang-kaya naman ni Guwapa to. Let's go. Maraming salamat din kay Lord at hindi naman tayo binagyo dito. Although malakas yung hangin at may pabugso-bugsong ulan, okay lang din naman. Yakang-yaka naman. Ay. Kopya. Konti pa. Baka Shipa tires yan. Walang inuurungan pag Shipa tires. Uy! Basta katabay lang sa preno. At higpitan ang kapit sa manibela. At kanina kaya tinesting din ni Motobi is parang nararamdaman ko na malapit na rin magtuktok si Motobi. Marunong naman pala siya mag-manual, kayang-kaya na rin naman. Kahit naman sinong marunong magmotor ng manual, kayang-kaya nyo tong tuktok na aking gamit-gamit dahil hindi lang naman itong pinagkaiba sa tricycle na pagdadrive. Ang kagandahan lang din kasi dito is nasa gitna ka. So tansya mo yung kaliwat kanan pagka nagdadrive ka na. Malalaki talaga. Nangamoy yung clutch lining ni Motobi, kaya hula ko sa mga iba pang pupunta rito na naka-scooter at magmo-moto camping at medyo may kabigatan ang dala nyo, asahan nyo na ang inyong clutch lining ay mangangamoy dito.
Talagang relax lang si Kopi, doon lang eh. Baka may malaglag na gamit, Kopi ha. Sabi agad ha. Ito, taga lang, ingat tayo dito. Ito yung medyo malalim na daan at medyo hindi nagpantay. Dito tayo napatigil kahapon eh. Teka lang, dito na tayo dumaan sa mismong, parang di na tayo tumagilid. Op, yeah. Op, yeah. Okay. At kaya rin ako uuwi na ngayon ay para syempre, itong si Jack naman ang sa bahay at si ano naman ang isasama ko, si nanay. At matagal na rin hindi nakakasama si nanay o kaya si Mocha. Maalin man or tatlo yung isasama ko sa next camping natin bukas. At ang gagamitin ko naman ay yung dome tent natin. Ay. Yeah, teka lang. Ano yun? Mapapauhu ka na lang dito. Ulala. Okay, all good. Sana ay nag-enjoy kayo sa pagbabalik natin dito sa mismong Bangkong Kahoy Valley sa Dolores, Quezon. Sana ay nasiyahan din kayo at ngayon na nabalikan natin to alam nyo na yung update ng daan dito, ganun pa rin naman, medyo lumala lang ng konti. At kita-kits tayo sa susunod nating Tuk-Tuk Camping Adventures. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa! Ako si Dijan Fox, samahan niyo maglakbay, bundok, manok, kapatagan, ating pupuntahan. Saan man ang campsite ating hahanapin, upang ang kalikasan ating makapiling. Ang Tuk-Tuk Venture ay sadyang masaya, ang ating kalikasan ay nakakamangha. Salamat sa Diyos, salamat sa likha, ikaw ang tanging nag